Hindi na bago ang tanong na paulit-ulit na bumabalik tuwing sumasadsad ang takbo ng EDSA. May pag-asa pa bang lumuwag ang trapiko? Kaya naman iminungkahi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang simpleng pagbibisikleta ng mga mamamayan ay maaaring maging malaking solusyon. Giit ni Torre, kahit maliit na porsyento lang ng mga manggagawa ang lumipat sa bisikleta, libo-libong sasakyan ang mababawas sa kalsada araw-araw. Maraming sumusuporta sa kanya hinggil sa pahayag na ito, tulad na lang ng mga cycling advocates at iba pang grupo. Bagamat mga estudyante pa lang ang ating nakapanayam, plano na nilang magbisikleta kapag nagtatrabaho na. At kahit sa pagpasok ng eskwela, ginagawa na nila ito. Mas prefer ko po mag-bike to work po kaysa po mag-commute kasi bukod sa mas nagiging aktibo po ako, yes, nagiging healthy rin po ako araw-araw. Mas maganda po yung ganun yung mag-bike to work kasi bukod sa nakakatipid sa pamasahe o kaya sa pang-araw-araw na gastos, nakakaiwas din po sa traffic kasi alam po natin sa Pilipinas po, grabe po yung sobrang traffic po kasi over na rin po yung mga sasakyan. So nasubukan mo na pag pumasok ka sa school nakabike? Opo, Mas maganda? nakakatipid po sa pamasahe. Tapos, nakakaano na rin po sa katawan, ersisyo. Tapos, bawas trapiko na po. Pero para sa iba, hindi sapat ang bisikleta dahil hindi rin sapat ang kalsada. Bagamat maganda ang ideya, dapat mas tutukan umano ng pamahalaan ang proteksyon sa mga kalsada. Madalas na pangamba ang seguridad dahil maraming bike lanes ang hindi protektado at minsan hindi pa konektado. Kaya pagtatanong tuloy ng ilan, paano ka makakapagbisikleta kung sa lansangan pa lang ay naka-survival mode ka na? Para sa kanila, kahit 10,000 pa ang magbike, hindi maaayos ang trapiko hanggat hindi na itatama ang pundasyon. Lalo na dito, walang bike lane. Mas maganda kung bigyan din ng bike lane kasi minsan po kasi may mga nakakasabayan po namin, mas pinag-iinitan din kami kasi ba't daw yung mga bike lane mas binibigyan daw ng priority kaysa daw sa mga may mga lisensya daw, yun po. Tapos kaso lang problema doon sa bike lane, nakita mo ginagawang parkingan. Ang daming lalo sa Pasay. Ang hirap. Tapos kaminsan, may mga kamuti dyan na sabihin na, magkano ba binabayad nyo sa tax nyo? Mas may priority pa kayo sa mga bike lane. Siyempre, kailangan talaga may bike lane. Hindi nila alam, mas malaki pang binabayad namin tax kanila. Maaaring hindi sapat ang pagbibisikleta para maresolba ang lahat. Pero malinaw itong pahiwatig na handa ang mga Pilipino sa pagbabago. Ngunit kailangan itong suportahan ng maayos at mas ligtas na lungsod. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.